Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Anong nangyari kay Larry Gadon? Advisor for Poverty Alleviation ba yun? Opo, sabi ng ilang netizen, naku kapit tuko sa posisyon, ayaw mag-resign. Hala ko, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos lahat mag-resign na. Bakit ayaw ni Larry Gadon? Sinupalpal si Larry Gadon ni Claire Castro. Opo mga kabibig. Parang hindi close friends si Larry Gadon at Claire Castro mga kabibig. Kasi mahirap banggitin ni Claire Castro ang pangalan ni Larry Gadon. Is there something fishy going on between that two? Uy, mag-resign na kayo. Ano ba? Mahirap bang mag-resign? Ito kasi panoorin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, saklaw din ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon. Taliwas sa sinabi nitong hindi siya sakop ng kautusan ukol sa courtesy resignation. Wow! Larry Gadon! Naku, grabe ka naman. Sabi kasi ni Larry Gadon mga kabibig, ito, natatawa talaga ako. Hala, hala, Larry Gadon, hindi ka pala ang kasali sa... Sabi dito, ay, ito na, saan ba? Ay, nasan ba ito? Natawa lang ako pa. Well, ganun talaga mga kabibig. Kung gusto ni Larry Gadon na manatili sa kanyang posisyon, wala naman tayong di sabihin natin kapito ko. Ito yung video ni Claire Castro kung saan sinupalpal niya posibleng si Larry Gadon ang pinaparinggan ni Claire Castro mga kabibig. Tingnan natin kung ano din ang reaksyon ni Larry Gadon sa statement ni Claire Castro. Okay, mabigay ito na. All cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies kahit hindi kayo secretary, and presidential advisors and assistants. So, kasama po, kung sino man po yung binabanggit nyo po, hindi ko po alam kung sino yan. Pero wag niya po, kung magandang performance niya. Hala, kung maganda ang kanyang performance, anong trabaho niya? Nagampanan ba niya ang kanyang trabaho? Mga kabibig, yung mga nasa Pilipinas, naramdaman nyo ba ang presensya ni Larry Gadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation? Na-uplift ba ang kabuhayan ninyo? Meron bang a little movement na pobre kayo tapos dahil kay Larry Gadon parang nag-iba ang buhay nyo? Kasi poverty alleviation, so kung ano ang pwedeng magawa ng gobyerno para matugunan ang kahirapan. Hindi na lang puro ayuda, kasi ang ayuda pansamantala lang yan, band-aid lang yan. Pero kung confident si Larry Gadon sa kanyang performance, confident siyang uupo pa rin, di ba? Pero kung siya po ay nasa listahan po, ang kanyang posisyon ay nasa listahan, wag po naman sana magmatigas. If ever. At kung maganda naman po ang performance niya, hindi naman po siya matatanggal. So kung maganda ang performance, hindi matatanggal. So pinare-resign ni Pangulong Bongbong Marcos, akala ko automatic resign na, wala nang posisyon sa gobyerno. I-assess pa pala ito. Naglalaro lang para tayo, no? Resign, hindi na kukunin. Diba, nakakalirke naman, hindi ko naintindihan. Pero ngayon mga kabibig, ito after ng sinabi ni Claire Castro ay mag-submit na ng courtesy resignation si Larry Gadon. Sabi ni Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, confirmed on Thursday that he will submit his courtesy resignation following President Ferdinand Marcos Jr. directive. In a statement, Gadon said he initially declined when asked by news anchor Cheryl Cosem, believing the order only applied to cabinet officials heading line agents. Yun pala ang pagkaintindi ni Gadon. Akala niya na hindi siya kasamang mga presidential advisor and so on and so forth. Akala niya mga cabinet officials lang. So mali ang pag-interpret ni Gadon. Buti na lang na na-correct siya
ni Claire Castro. Sabi ni Gadon, at that particular moment, I had not heard nor learned about the guidelines announced by UC Claire Castro yet. He clarified that his initial understanding excluded officials like himself who serve under the office of the president. Sabi niya, ito pala ang sinabi, we official under the office of the president all serve at the pleasure of the president and may be removed or replaced anytime, sabi ni Gadon. Now that the coverage is well defined, I am submitting my courtesy resignation as directed by the president. So yun, kabibig, mag-re-resign na si Larry Gadon. Wag na kayong malungkot. Oo nga, hindi kayo dapat malungkot kasi magre-resign lang. After, i-assess pa ni Pangulong Bongbong Marcos kung maganda ba ang performance nila or hindi. Kung maganda ang performance, retain. Akala ko resign. So dapat, hindi na yung pababalikin. Bakit kung nagre-resign na, courtesy resignation, tingnan ang performance. Kung maganda ang performance, retain. Kung hindi maganda ang performance, goodbye. So ano ba talaga BBM? Drama-drama lang ba itong mga kadramahan mo na lahat ng cabinet secretaries at lahat-lahat mag-submit ng courtesy resignation? Ano ba to? Ano to? Pantapak sa mga issue sa lipunan like halalan, like eleksyon, yung anomalya sa kung sabi nila sa eleksyon, pantapak ba ito sa sinasabi mo na gusto kang makipag-reconcile sa mga Duterte? Pantapak ba ito sa ICC? Well, parang hindi maganda yung pantapak mo kasi pang isang araw lang na chikahan to, later on babalik na naman sa previous topic, mga kabibig, di ba? So Larry Gadon, mag-submit ka na, mag-submit ka na ng inyong resignation. Sabi ng isang netizen, kaya pala palpak admin, one of the advisors, si Gadon pala. Wag naman po kayong ganon. May nagawa si Larry Gadon. Gadon, bilisan mo pumunta kay Yorme. Need nila tao to sa demolition team. Baka sumali matanggap ka. Wag naman po kayong ganon kay Gadon. Sabi ni Narciso Poral, dapat lang mag-resign ka na, sana noon pa. Wala ka namang nagawa o naiambag sa gobyerno para sa mga Pilipino. Swelduhan ka lang, sayang pera ng taxpayer. So dapat talaga may ma-prove si Larry Gadon na, may performance ako. Oo nga, pwede nyo akong lait-laitin kasi binabayaran ako, sinasahuran ako ng mga taxpayers. Pero ipapakita ko sa inyo ang aking nagawa. Diba? May mga programa ako para sa mga kapuspalad natin, sa mga pobre nating kababayan. Dapat ganun ba? Dapat kung magandang performance, dapat hindi ka matakot na maitsapwera. Sabi nga ni Claire Castro, kung maganda ang performance mo, retain, di ba? Ang bobo Gadon ng salita dahil sa pahiya sa mga sinasabi tungkol sa mga Duterte. Tagumpay, para kay BBM, kuha ka pa ng mga lawyer na nadidispar. Hala, naku, grabe naman itong. Wala ka nang nagawa, Gadon, sayang pasahod ng taxpayers sa'yo. Ikaw pala advisor ni BBM, kaya pala ganun ang nangyari. Playing safe si BBM kasi alam niya na tagilid na rin siya sa Senado at hindi na ma-impeach si BP Sara. Kaya recently, willing siyang magbati sila kasi alam niya na babalikan siya. Of course, babalikan yan talaga. Ang sabihin natin, time is gold. Time is gold. Hello, ang attorney na alam kong nuknukan ng kabaliwan, may patawa-tawa pag nalalaman from Inch bin Bakikang. Diba? So, yun kabibig ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa, tawag ito, yung kakala si Gadon. Akala kasi niya hindi siya kakali. Ay, nako. Hindi pwede laging may mga exclusion sa mga utos. Dapat lahat-lahat talaga. Attorney Claire, pinariningan ka. Masaya yan. Madaming mawawala sa gobyerno. Sino ipapalit? Ipapalit talaga. Or i-evaluate lang yung trabaho nila at kung performance sila. Kung good performance, retain. What's the use of courtesy resignation kung i-assess pa nila? Diba? Kung ako pa ni BBM, in-assess muna nila yung performance ng mga kabinete at lahat-lahat, tapos kinula out niya o nagpalabas siya ng mga pangalan na pwede silang mag-resign na. At yung mga may magandang performance, i-retain. Yung mga pangit ang performance, itsapwera na.
Di ba useless lang na nagpatawag na tanggalin, pero evaluate pa. Di ba? O, eto ang sabi ni Claire Castro, naguguluhan talaga ako, kabibig. Di ba? Ito, naguguluhan ako sa statement. Sana, will explain nila na sana i-evaluate pa sila before yung courtesy resignation. Kasi parang naglalaro lang tayo. Parang nagbaliw-baliwan, nagtanga-tangahan lang tayo dito. Ito, kabibig. Ito lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa program ng gobyerno. So, ibig sabihin, the cabinet secretary will still hold their post until makapag-appoint ng panibago si Presidente. Yes. Yes. Mananatili sila sa kanilang posisyon. Mananatili sa kanilang posisyon. Kailan ba ang effectivity ng kanilang resignation? Ngayong araw na to? Or hindi pa natin alam? Kasi mananatili pa sila sa kanilang posisyon. So it means fake resignation? Ewan. Posisyon? Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero mga ilang buwan sila dapat papakita na magpakitang gilas? Mga ilang taon? 3 years? After ma-end ang termino ni BBM? Or mga ilang buwan magpakitang gilas sila na meron silang ginagawa? Diba kung courtesy resignation, dapat resign na agad. Hindi na yung i-evaluate pa, tingnan pa, magpakitang gilas. Para saan? Pasipsip yan? Para sabihin may nagawa? Sa kanilang pag-upo, wala ba silang nagawa? Wala bang kagilas-gilas na pwedeng makita na ay proyekto niya to, ginawa niya to, ay hindi siya pwedeng mag-resign kasi needy siya sa gobyerno? Parang naglalaro lang to Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Again? Alerke. Paglilinaw lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa program ng gobyerno. So, ibig sabihin, the cabinet secretary will still hold their post until makapag-appoint ng panibago si Presidente. Yes. Mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo. So it means pala, nung unang day na na-appoint sila, so hindi sila nagpapakitang gilas. Hindi na pinapakita na karapat-dapat sila sa kanilang posisyon. Ano ba yan? Na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. O bakit nyo in-appoint kung hindi deserve? Diba? Kalerke naman. Naglalaro lang. Ilang taon na si BBM. Ano to, laban bawi? Out na out. Hindi na yung pabalikin pa. Diba? Sa palagay mo ba, Ate Clara, dapat ka bang manatili dyan sa posisyon mo? Nagtatanong lang from Legend Tots. Madam Clara, balik ka na rin po sa dati mong trabaho. Mukhang mas bagay ka din po. Na sabi sa inyo, fake news lang yan eh. Wala rin tatanggalin dyan, palabas lang. Yan ang komento ng mga netizens. So ano ang iyong komento, mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.